Hello mga Kalodiwaps! Welcome back to my YouTube channel again. My name is Ram and you are watching Ram's Diary. Yeah! So yun mga idol, no? Pag-uusapan naman natin ngayon is about sa sahod o realidad ng sahod dito sa Taiwan. Okay, kasi alam nyo before, nung nag-apply pa lang ako dyan sa Pilipinas, kung mapapanood nyo po yung vlog ko about Arandria, na-share kasi ng HR noon, yung nag-interview sa amin or nag-screen noon na about dun sa sahod or about sa sahod dito sa Taiwan. So, before kasi, ang pagkakaalam ko kasi, kung magkano yung sinabi na or nakikita nating rate dun, nung sa mga Facebook post about sa sahod dito sa Taiwan. Like, before kasi, way back 2023 is nasa 26,000 plus yung sahod dito sa Taiwan, which is 26,000 plus new Taiwan dollar. Okay, dollar, I'm talking about dollar po, hindi po yun peso. Pero i-convert yun sa peso, i-times mo lang sa 1.7 kasi yun po yung palitan before, way back 2023 ng New Taiwan Dollar or NT into peso. So ngayon, tinanong kasi kami noon magkano yung expected namin na salary. And yun, ang sagot ko kasi before is, yun nga, yung 26,000 something. So sinabi kasi ng HR doon is, nako, wag ho kaming mag-expect na kung ano yung sahod na sinasabi about job posting or yung magkano yung basic salary dito sa Taiwan is yun talaga yung makukuha, which is hindi po talaga. Sabi nila, or sabi ng HR is wag po kaming mag-expect or wag tayo mag-expect kasi hindi daw po natin nakuha ng buo yun. So, mula nung nalaman ko yun, medyo nanghinayang ako or hindi naman totally nanghinayang. I mean, nawalan ako ng konting gana lang naman kasi nga, so ibig sabihin pag 26,000, magkano na lang ba yung talagang net income na makukuha or matatanggap natin sa sweldo natin? So sinabi naman ng HR is, mas maganda, wag daw tayo mag-expect ng malaki or mataas. So expect daw natin is mga nasa around 20. Okay, yun lang. So ibig sabihin, kung 20,000, kung ita-times mo siya sa 1.7 before. So, ito yung kalalabasan. So, ibig sabihin, ito lang yung sasahurin natin into peso. Okay? Pero ngayon kasi 2024 is, nagtaas kasi ng sahod na sa around 27,000 something. Sorry, hindi ko na siya maano kung magkano talaga yung rate dito sa Taiwan. Kahit meron siyang basic salary, hindi ko kasi siya nakakabisado. So, palagay lang natin, linis is 27,000 this year, 2024. So, para hindi na tayo mahirapan mag-compute, 27,000, okay? Ano ba kasing mga reason or ano ba yung mga kinakaltas dito sa Taiwan kung bakit hindi natin siya nakukuha ng buo? Okay, for example, 27,000. Meron kasing kinakaltas dito talaga na health insurance. So, si health insurance kasi is naglalaro lang naman siya sa mga 600, yun, 600 plus, hindi na siya abot ng 700. Pero I think, depende po yun sa sa company na mapupuntahan nyo kasi hindi ko talaga pare-parehas ng mga company dito. And next is yung labor insurance. So, si labor insurance is naglalaro lang naman siya sa 800 to 900 NT. Okay? So, palagay mo, yan, i-plus mo na. So, meron kasing, meron kasing company na yung dalawa lang ang kinakaltas. Meron din kasing ibang company na hindi kasi, yun nga, hindi kasi preparas. Like, for example, meron pang kinakaltas dyan na tubig tsaka kuryente, tapos dormitory. Okay, hindi ho lahat. Okay, hindi lahat bayad or libre ang dorm dito sa Taiwan. Okay? Kasi based dito sa batas ng Taiwan, si company po ang maghahanap ng titirhan ng mga foreign worker pagdating dito sa Taiwan. But it doesn't mean na kailangan sagutin ng company yung bayad o renta ng tutuluyan natin pagdating dito sa Taiwan. Okay? Ang sinabi lang po kasi sa batas is, company dapat ang magpo-provide. Okay? Ibig sabihin, sila magpo-provide, pero hindi po ibig sabihin is libre ho. Kung na-timingan or napuntahan nyo pong company is libre yung dormitory, maswerte na po kayo. Okay? Kung meron namang hindi, wag naman ho kayong wag ho kayong mahinayang kasi kadalasan sa mga ganong company na hindi libre yung dormitory is malalaki naman ho talaga yung sinasahod. Okay? Like kagaya sa Walsin.
kaya hindi po libre yung dorm nila, pero masasabi ko malalaki talaga ang sinisweldo ng nagtatrabaho sa Walsin. Okay, na-i-share lang ho kasi yun sa akin, kaya nire-rely ko lang ho din sa inyo. Okay? So magkano ba yung nire-rent na ay binabayaran sa renta? Naglalaro lang naman kasi yan ng nasa 3,000 monthly to 5,000. Okay? Kasi yung iba naman nagre-rent talaga sila sa labas. Pero hindi po yun hindi po yun applicable sa lahat kasi may mga company na hindi talaga pumapayag na rent ka bukod doon sa dorm na pinrovide ng company. Okay? So yun, mga nasa 3,000 to 5,000 po yung kaltas nun. Tapos yung sa kuryente tsaka alam ko sa 5,000 kasama na dun yung kuryente tsaka tubig. Okay? So yun po yung mga kinakaltas. Ngayon naman, pagdating naman sa food expenses kasi is mayroon naman binibigay si company kasi yung iba libre talaga ang pagkain, yung iba naman is may allowance lang na binibigay, like for example 5,500, 700, may mga ibang company na yun lang ho talaga ang ina-allow yung pagkain mo pa. Okay, yung maluho nyo pa. Kaya hindi nyo ho talaga makukuha yung 27,000 talaga na basic salary dito sa Taiwan. Pero bumabawi naman kayo sa OT kasi sorry. Pag lumagpas ka naman kasi talaga ng 8 hours dito is bayad na ho yun. Consider na po yun as an overtime kasi mababa lang naman yung mga labor issue dito sa Taiwan. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas, yung mga OOTY, yung mga ganun. So, dito bibihira lang ho yung ganun. Okay? So ayun mga Kalodi Ops, meron pala akong nakalimutang banggitin sa mga kinakaltas kasi karamihan po sa mga company dito sa Taiwan is meron pong humahawak na broker, yung mga foreign employee na pumapasok dito. So kinakaltasan po tayo ng monthly ng broker's fee. So ang broker's fee naman po is naglalaro lang naman siya sa 1,800 to 1,800, 1,700 to 1,500. So, yun po naglalaro yung mga broker's fee. And isa pa is yung mga karamihan sa mga company dito is nagkakaltas din ng tax. Okay? So, kinakaltas po yung tax kada sahod. So, yung tax naman is magdedepende naman po yan sa mga sinasahod nyo. For example, bigyan ko example. Ang sinahod nyo this month is nasa 52,000. So, probably mga 7,000 ata ang mga kaltas sa inyo yan. I'm talking about dollar ha, yung new Taiwan dollar dito sa sa Taiwan. So kung yan 52,000 yung sahod mo, so makakakaltasan ka siguro niya ng mga 7,000. Pero kung magdedepende po yun sa sahod nyo, pero kung basic salary lang naman ho ang sinahod nyo, wala hong OT, wala pong mga kahit anong binibigay ng company, mga siguro ang mga kaltas lang is mga 800 to 1,000 per sahod. Na ganun lang, hindi ko breakdown lang po yung sinasabi ko, hindi po yun yung actual na kinakaltas. So pagdating sa tax is depende po sa sahod nyo. Pero okay mag-alala kasi yung kinakaltas sa inyo na tax is makukuha nyo rin ho naman yan. Pero meron ho yung cut off. Okay? Kung anong buwan yung makukuha mo, tapos may buwan din kung kailan nyo makukuha. Pero ano ko lang ho, tips ko lang is, or idea, bigyan ko lang yung idea na yung tax na makukuha nyo is kakaltasan po yun ng tax. Okay? Kaya hindi nyo rin yung makukuha ng buo. Pero at least konti lang naman. Okay? At least nakukuha nyo. Pero ipapaliwanag naman ho ng company sa inyo or mga brokers o kung paano ho yun makukuha. Huwag kayong mag-alala kasi ipapaliwanag naman ho sa inyo lahat. Pero madalas talaga na kung malaki ang kaltas is kung malaki rin ho ang sahod nyo. So yun po yung expectation versus reality dito sa Taiwan. So yun, huwag ho kayo mag-expect masyado ng malaki, okay? Kasi mas maganda na ho talaga na ini-expect natin is maliit, tapos ang kinikita natin pala is malaki. Okay, mas okay na yun kaysa nag-expect tayo ng malaki, tapos magtaka ka pagdating dito is ito na lang yung kinikita. Okay? Mahirap po or pangit po kasi yun pag ganun yung mindset. Kaya tama lang na sinabi sa akin ng HR ng Arandria during screening na ganito po ang dapat ang mindset, which is tama naman kasi mahirap kasi pag masyadong mataas yung ini-expect natin, di ba? Masakit ho ang katotohanan, kaya mas maganda kung hindi nyo pa napapanood yun, panoorin nyo po yung video na yan kasi malaki pong itutulong po sa inyo, and also yung sa pag-apply, mga tips and mga binigay kong ideas sa pag-apply ng sa Arandria during na mga applying days ko dyan sa Pilipinas.
So, ayun, hopefully nakatulong tong video na to. And don't forget to hit the subscribe, pa-like, and na notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. Ingat at kita-kita tayo dito sa Taiwan.